Nako, eto na, Senador Marcoleta. Merong dudurugin dito, mga kababayan. Eh di ba may ginagawang investigation itong grupo ni Pinky at ni Paloma, mga kababayan. Eh tila ito ay panakip sa flood control. Kaya itong si Senador Marcoleta, nako, mabibigwasan na naman itong dalawang ito kasi nga tila iba yung nilalakaran. Ito na po ang pasabog, mga kababayan. Ako, ikagugulat nyo ito. Eh pag nagsalita pa naman itong si Senador Marcoleta, talagang malalim yung tama, mga kababayan. Panoorin po natin. Naku, yari si Pinky dito at Paloma. Napakaraming problema na nasasangkot dyan sa flood control. Ano? Mabuti naman, nung mabasa ng mga kasama ko sa minority, 6 sa 9 Okay. ang pumirma. Kasama na nga itong bisita natin ngayong hapon. Aha. 6 sa kabuuan po ng Senado, ng Hindi, minority. siyam ng kami, minority. siyam kami sa minority, di ba? Opo. So, 6 sa kanila, nakita nila siguro naman yung pinagsakitan natin. Okay sa kanila eh. Sumang-ayon sila. Ayun. Ngayon, nilabas ko doon sa Quezon City ngayon. Opo. Meron namang mga media doon. So makikita nila ngayon. Palagay ko, binabasa nila yung 103 pages na minority report. Ang dami rin pala. At doon, kinuwento namin, maring hindi pa kayo tapos kung ganyan, pero kahit sino pa yung tawagin ninyo at kung paano pa yung pagtatanong na gagawin ninyo, hindi na rin ako palagay ko ma-alter yung mga problema na na-establish natin, pati yung mga sistema na dapat na ayusin para maiwasan natin itong mga naging maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Okay, opo. Ngayon, palagay ko kung interesado lang talaga ang media, kung hindi lang dededmahin ng mainstream media, Okay. marami silang mapapakinabang doon din. Doon makikita kung paano yung mga tinatawag na allocables. Opo. Paano yung mga tinatawag na unprogrammed funds. Yung kung paano nagagamit yung BICAM. Para ngayon lumobo yung original na mga ceilings na nandun sa NEP. At mula doon ay yung mga sari-saring proponents ay lilitaw na, makikipag usap na kung kani-kanino sa mga opisyalis ng DPWH. Parang ano, yung mga project ay kanilang matukoy, mapag-usapan kung paano nila gagawin ng mga projects na nauwi nga sa karumal-dumal na paglustay ng napakaraming pera ng ating bansa. Kasi dun sa isa sa nabanggit nyo dati, maugat natin at masolusyonan ang problema. Dun ba sa recommendation na yon o report na yun ng minority, nasolusyonan po yung sistema? Kung paano namin nakita yung mga tao, mga personalidad na binanggit ng mga resource persons namin, yung mga testigo na tinawag sa Blue Ribbon Committee, yung mga sinabi nilang mga pangalan, at hanggang dun sa dumating ang pagkakataon na pati nga yung DOJ ay nakialam. Pero Alam nyo, mga kababayan, kung si Marcoleta hindi lang napalitan ito, eh baka napakulong na yung mga big fish dito. Eh pinakialaman kasi na sindikato si Marcoleta eh. Nakita nyo naman, mula nung nawala si Marcoleta, naging bulagaan na yung pag-iimbestiga. Wala na pong maayos na sistema ang Blue Ribbon. Napalitan ng mga bulagaang mga nagkukunwaring matalino pero paepal lang. Yun yung mga sinasabi ng komento. Kaya sana maibalik si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee para pagtatadyakan yung mga kurakot dyan. Nakita nyo naman ang legacy ngayon. Puro kurakot. Wala man lang naipatay na poste ng kalapati. Naku po, kaya si Marcoleta, nandudurog ito eh. Panoorin pa natin, mga kababayan, paano durugin itong mga walang kwentang mga bulagaan na ito.
Meron doon paliwanag na may mga nabanggit na mga pangalan na hindi masyadong katanggap-tanggap ang pagkakabanggit ng pangalan sapagkat biglang merong intervention ang Department of Justice. Okay. Alam naman ninyo, yung panahon na yun na sinasabi ko, nung ilabas nila yung Yusek Bernardo, nung ilabas nila yung Alcantara, ilabas nila yung Bryce Hernandez, nandun palagi yung dating Secretary ng Department of Justice. Na hindi na namin masyadong malaman kung, teka muna, sino bang nag-iimbestiga rito? Yung Blue Ribbon Committee o yung Department of Justice? Bakit bigla niyang aalisin yung ibang Dadalhin sa tinatanong DOJ, namin, oo. dadalhin niya sa NBI, pagbalik niya, meron na kagad mga affidavit. Mga supplemental affidavit. Ay, ngayon naman, yung chairman naman ng Blue Ribbon Committee, hindi naman kumikibo na parang akala mo, adjunct siya ng Blue Ribbon. Nako, oo. Kapag tinatanong mo naman, doon nagkakaroon kami ng pag-aaway. O yan, nakita nyo mga kababayan. Si Paloma, si Pinky, pati si Boying, na isang nag-traitor sa Pilipinas, binenta itong dating Pangulo. Yan po yung sabi ng komento. Talagang si Marcoleta, nakita niyo naman ang kanyang performance. Talagang gusto niyang tumbukin yung tunay na buhaya dito, pero nung ginagawa ng DOJ, ni Boying, ni Paloma, sa ni Pinky, ginawang batibot yung ginagawang tanga yung mga Pilipino. Nakita niyo naman mga kababayan. Kaya maraming nalungkot nung si Marcoleta inalis kasi wala nang patutunguhan yung Blue Ribbon hanggang ayun, umakyat sa ICI, ngayon sa Blue Ribbon sa DOJ. Naku po, mga kababayan ko. Talagang wala nang hostisya. At pagkatapos nun, makikipag-coordinate pa siya sa ICI. Teka muna nga ako. Ano bang arrangement dito? Opo. Ang aming pagkakaalam, sabi ko, ang Blue Ribbon Committee, ang tanging nalalaman niyang gawain ay investigation in aid of legislation. Yes. Wala sinasabi rito ka kung isasama yung investigasyon ng pulis o Opo. investigasyon ng NBI. Hindi ba? Yes po. Oo. Ayun. So, binabanggit namin doon sa minority report kung paano lahat ng pangalan ay nabanggit. At sang-ayon doon sa pagkakadinig namin doon sa mga tumestigo, ay nalagay ang mga pangalan doon na maaring maiugnay sa anumang mga nakita naming mga offenses, mga criminal offenses, nakatalatag din doon. Ayun. At ano-ano yung mga panukalang batas na naisip namin na po pwedeng iinak ng Senado. Opo. Para sa ganun ay hindi maulit ang mga ganung pangyayari. Ayun. So, kasi pero ang ibig ko sabihin, kung sa part ito ng minority group, pwede ba itong i-adapt ba ito? Iba pa report ng majority? Nasa majority yun. Kung halimbawa, kukopyahin niya yung lang bahagi nun, o kaya maaaring sabihin niya, hindi ka panipaniwala yan. Ito yung paniwalaan nyo. Bahala ang taong bayan ngayon na magdesisyon. Kasi mababasa niya eh. Doon sa pagkakalatag, alin ang mas dapat na halimbawa paniwalaan ng taong bayan? Yung minority report o yung majority report na gagawin nila? Kung magagawa pa nila. Ayun. At kung kailan nila matatapos. Dahil, paano nilang tatapusin? Napakarami ng pangyayari. Magmula nung ito'y matigil at pagkatapos buksan uli at tinigil uli. Kahapon, iba na yung pinag-usapan. Yung BIR Sabi mo nga kanina, napansin mo, umiba ng direksyon. Tuluyan na po talaga nag-iba. Pero dun po sa mga... Nakita nyo mga kababayan, itinigil yung Blue Ribbon, nung pagbubukas nila, iba na, BIR na. Iba na yung kumpas nila. Iba na yung kinakanta nila. Sintonado na. Nakita nyo, itong mga Paloma, itong Pinky na ito, mga kababayan. Wala nang ginawang mabuti sa Pilipinas eh. Imbes, tulungan si Marcoleta, abay hinaharang pa. Tignan nyo, naging hetot-hetot na yung Blue Ribbon. Hindi na nga pinapanood eh. Kinalimutan ba naman yung flood control? Mga kababayan, di ba pinaglololoko tayo ng mga ito, itong si Pinky sa si Paloma? Diyos ko,
Ano ng klasing gobyerno ito? Bakit kaya nanalo ang dalawang ito, mga kababayan, kung hindi naman pala sa tao naglilingkod? Yan po ang sinabi ni Michael Yang. Michael Yang Buyangyang ng Santa Rosa, Laguna. Ayoko na sa inyo. Sabi niya. Si Paloma sa si Pinky, pahirap sa mga Pilipino. Sabi ni Mariano ng Ilagan City. Galit na galit ang mga Pilipino, mga kababayan. Mas gusto ko si Marcoleta kaysa dyan sa dalawang yan. Mas mapagkakatiwalaan itong si Marcoleta. Yan yung mga komento, mga kababayan. Kaya tuloy pa natin. Rekomendasyon para hindi na maulit yung nangyari doon sa pagkasamantala ng pondo. May bababanggit ba kayo, Sen? Nangailan, meron kaming i-amend dapat yung Republic Act 3019. Na? Kasi may nakita kami ron. Yung tungkol dun sa, kasi doon, yung meron silang sinasabi, dapat alisin na yung good faith doon, ano? Pagkatapos, yung sa charter ng ombudsman, meron kaming sinasabi na dapat ay ayusin. Pati yung batas tungkol sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pick up, opo. At meron pang dapat na registry ng mga heavy equipment. Yung mga gagamitin. Opo. At tapos sabi namin, tanggalin na yung kako yung opisina kung tawagin ay River Basin Yung sa ang tawag DNR, doon. opo. Na nando sa DNR na wala namang gamit. Opo. Pagkatapos meron pa kaming False Claim Act na merong writ of quitam ang nakalagay doon. Ibig sabihin kahit na yung private sector ay pwedeng magdemanda. Okay. Kapag ka yung DOJ ay hindi gumalaw sa loob ng let's say 1 month. Opo. Nagkukumplain halimbawa yung isang private sector o isang pribadong individual. Ayaw gumalaw ang DOJ. Sa batas na yon, kapag yon ay nagawa natin, pwedeng sila nang magdemanda. Okay. Halos 14 yun eh. Yung panukalang batas na naiisip namin, nandun lahat doon sa minority report na yun. Pero meron din po bang rekomendasyon ng mga kakasuhan? Meron, nakalagay din doon. Meron din. Possible naman na pwedeng ito ay makasuhan. Nakalatag din ano-ano yung kaso na po pwedeng kaharapin nitong mga ito. Pati yung personalidad na maaaring makasuhan sang-ayon doon sa pagkakaturo ng mga nandoon. Ayun. Pero hindi namin natukoy talaga kung sino talaga yung mga mastermind. Kasi hindi nga... Hindi pa tapos. Opo. Kasi nga, nung dumating si Saldico, hindi naman makauwi. Opo. So ito ang layo nito, maitama lang yung sistema, Sen. Hanggang doon lang naman ang Blue Ribbon. tama, Kasi ang Blue Ribbon in aid of legislation. Di ba? Makagawa kami ng panukalang batas na makatutulong para sa ganun, yung naimbestiga na mga ganong klaseng mga maanomalyang mga projects, maiwasan at hindi na maulit. Ayun. So, dito ba, kasi gagawin pa itong batas, mahaba pang proseso. Meron ba itong kailangan na executive order na lang, utos na lang ng Pangulo ang pwedeng gawin siguro at hindi na daan sa batas, Sen, para mas mabilis lang na may tama yung sistema? Doon sa pag-abolish ng River Basin Control Office, pwede na siguro yun. Okay, opo. Dahil talagang wala namang ginagawa. Ang gawain noon, dapat i-connect niya, i-integrate niya yung 18 river basin ng ating bansa buong para sa Pilipinas. ganun maging effective yung paglalatag mo ng flood control. Naglatag ka ng flood control, wala namang connection, hindi magkaka-connect. Paano dadaloy talaga yung... Diba? Pag nasunod po itong mga rekomendasyon, Sen, hindi na mauulit yung ghost flood control projects? Sa totoo lang, kung yung mga gawain sana ng DPWH sa pamagitan ng kanilang mga department order, isipin mo na lang, doon lamang sa quality assurance unit nila. Binasa ko yung mga, kung hindi ako nagkakamali, merong anim na department orders na kapag sinunod lang nila, hindi magkakaroon ng ghost project. Kasi yung kalidad, merong tumututok, may nagmo-monitor. Maliban pa doon, yung kanilang mga monitoring system. Kaso nga, sinasabi nila kasi, real time Ang totoo hindi, namamanipula. Kaya sabi namin, ito yung gagawin. Kasama na nga yung kadena, nandun na yun. Ayun.
Yun pala, ano? At least masusolusyon na. Kasi mulat sa pulse, pinag-uusapan natin, nagsimula tayo doon sa Napoles Scam at kung ano-ano, naulit na naulit, yung palaki ng palaki. So ngayon, kung may tatama itong sistema, sa susunod, hindi na mangyayari ulit itong ganitong kalaki ng iskandalo. O dapat hindi na. Isip-isipin mo si Napoles. Kailan ba yun? 2012 ba yung Napoles? Opo, parang gano'n ho eh. 10 billion lang yun eh. Naku, suklam na suklam ang tao ng mga panahon na yun, Oo, Sen. suklam na suklam talaga eh. Talagang nasusuka na yung tao ron eh. Oho. O pagkatapos, 2025, ganito yung nangyari. Oho. Di ba? Naging amateur si Napoles eh. Barya pala yung nakuha ni Napoles. O, mamaya pag-usapan pa natin mamaya pagka dumating na yung yung sinasabi Ayan. ko sa iyo. Oho. Ha? Eh di, well, ngayon po, teka lang, sasalin ba kayo sa BICAM? Kasi si Jinggoy ata, wala eh. Tapos Senador Bato de la Rosa, Baka hindi rin naka-attend. nandun din, pero wala din eh. Nasa listahan lang. Oho. Pinapalitan ba, Sen, pag may hindi makakadalo? Depende sa minority leader namin kasi pag nag-usap-usap kung sino yung mapili niya na pupunta ron, kung okay lang naman siyang pumunta o may makakasama siya. Mamaya, tawagan natin yung ating bisita kung siya naman palagay ko kasama siya doon eh. Ganun ho ba? Kasi meron akong napuna doon sa Nelson eh. Sa listahan. Doon sa listahan. Pero sa part naman ng camera. Oo. Di ba? Sino ba Nabasa ko rin yun eh. Oo, nandun yung mga... Parang 12 yata Opo, sila. 12. Sabi ko, meron akong dalawa doon na nakita. Dapat kasi kako noong 2025, andun din sila na nangyari itong anong ito. Di ba? yung chairman ng kanilang minority doon si... Yung dyan, yung si Pinky sa kasi Paloma yan, yung tinutukoy dyan, mga kababayan, nandyan na naman sila sa BICAM. Saka yung Dilawan na Pinklawan, yung tatakbo na presidente daw na nangangarap. Nako po mga kababayan ko. Nakita niyo naman, nandyan na naman sila. Nonoy Libanon, tahimik na tahimik ata sa usapin ngayon. Dapat ka ako. Well, anyway, Nelson, sige. Baka meron ka pa dyan. Hindi, isa yata kinasuhan kanina eh. Sino? Sa ombudsman. Si Kong Momo. Romeo Momo. Hindi ko alam kung makaka-apekto yun dun sa kanyang role as member ng BICAM. Nako. Pero sabi ho pala, Sen, meron na raw malalaking isda eh, na ipapahuli. Sabi nyo kasi noong nakaraan, sap-sap at saka dailies lang po yung nakita nun yung kinakasuhan. Baka malaking isda yung mahuli, baka bilasan eh. Kasi nagtatagal eh, di ba? Nako, ganun ho ba? Gusto ko yung mahuli mo, yung talagang sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa na talagang malaki. malalaking isda. Yan naman eh, di ba? Kamukha nung nagpunta ako ng Lawag, Opo. binisita natin yung mga ibang mga project na dapat nating makita ron. Nagpunta ako sa palengke ng Lawag, napakaraming isda na mga sariwa. Mga sariwa ho doon. Malalaki yan. Big fish. Hindi naman masyadong malaki kasi hindi ko naman hinahanap yung malaking isda doon. Ako nagpunta lang naman doon para makatikim ng mga isda. Nandun yung mga malalaking isda eh. Umakyat ako sa third floor nung palengke ng Lawag City. Nandun pala yung mga bagnet. Aba, may third floor yung palengke. At saka yung... Hindi, may third floor talaga. Mamaya, malalaman pa natin. Diyan nakatira yung mga mastermind. Durog si si Ngagba dito. Kung alam talaga nung ating bisita, meron silang mga langgunisa. Iba yung vegan ha, iba yung vegan. Iba yung vegan. Nako. Oo. Para May sa dala ba kayo dyan, Seth? Ha? May dala kayong sample dyan? Kasi Wala ka para naman sa sinabi amin, kasi dinala sa para sa amin ni Nelson, chismis po yan. Hindi na... Wala, hearsay. Hearsay. Teka Your lang, Honor. bago lang tayo mag-break, Sen, meron kayong pinuntahan na inaugurate doon sa may Cagayan. Mamaya na. Mamaya na. mamaya na rin. Sige. Discuss natin mamaya yan. Opo. Ayan mga kababayan, nakita niyo na paano masuplak itong si Paloma sa si Pinky. Ginawang butete yung Blue Ribbon Committee, Tapos ngayon kung ano-ano mga iniimbestigahan. Kasi nga ayaw nilang mahuli itong mga buhaya na ito, yung mga mastermind. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Ganyan dapat ang nauupo sa Senado. Matalino, matapang, walang kinakatakutan.
Kahit pa butanding yan, huhulihin ka niyan. Okay? Isang like, isang share po at isang subscribe. I-click nyo yung notification bell natin, mga kababayan, para po lalo po tayong dumami. Okay po? Saan man po kayo, mag-comment po kayo. At re-replyin po natin isa-isa. Yung location nyo po ha. Salamat po kung saan umaabot po itong video na ito. Mabuhay po. For transparency, for a better democracy, mga kababayan. Suportahan natin ang isang Marcoleta. Ang tinatahak ay katwiran lamang. Okay po? Salamat sa inyong lahat. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.